May napanood ako guys na isang vlog ng isang OFW sa Korea. So, nag-ipon daw siya, bumili muna daw siya ng lupa sa Cavite. So, napanood ko siya, hindi ko matandaan ko anong pangalan, pero nagustuhan ko yung concept siya. Bumili siya ng lupa sa Cavite, and then ngayon, nag-ipon ulit siya, and then nagpatayo siya ng 6 door na upahan. So, yung 6 door, sabi niya, doon sa vlog niya is nasa 6,000 to 6,500 niya pa upahan. So, kung iisipin natin, malaki yung nagastos niya, sabihin natin na gumastos siya siguro sa pagpapagawa ng bahay or ng paupahan niya is nasa 2M. So, bukod pa yung nabili niya na lupa. So, kayo na lang mag-compute kung gaano karami. And then, yung per room niya is nasa, sabihin natin sa 6,500 or 7,000 na lang. So, kung 6 yun, 7,000 times 6 is nasa 42,000. So, kung bibilangin nyo, gaano katagal yung ROI, medyo matagal po ang magiging ROI. Sabihin natin mga 5 years siguro yung ROI ng bahay niya. Ganyan. Pero, alam mo, ang concept kasi doon is hindi yung pagbalik ng ROI. Siyempre tayo gusto natin bumalik yung ROI natin. Gusto natin na kapag nagpundar tayo ng property, is maibabalik talaga natin yung ROI. Ano ba yung ROI? Return of Investment. Ibig sabihin, kung nagpasok ka ng 1 bilyon dito sa property na to, gusto mo na bumalik yung napundar mo, yung pera na ginastos mo doon for a year or 2 years or 3 years. So, yun yung ROI na binabanggit ko. Now, kung doon sa mga mahihina ang loob, sasabihin, ang tagal ng ROI, ang tagal ng balik. Which is true. Matagal po talaga ang balik. Kaya doon sa ibang mga renters na akala nila is madali lang ang magparenta, hindi po siya madali. Mahirap siya. Pero, ang titingnan mo kasi doon is yung security. Yung security na after ng ROI mo, yung bahay is nakatayo pa rin po. So, after 5 years, 10 years, yung bahay is nakatayo. Stable, in short. Stable na pasok ng pera. So, may maintenance, yes. Pero at the same time, may monthly talagang papasok sa'yo basta may pinapaupahan ka na property. Anong kaibahan nito sa mga business? Ang business po kasi is madali lang, ang ROI. Ang business, kapag nag-business ka sa probinsya, mga manukan, sabihin natin na magsisimula ka sa 50,000. So, siguro within a year or within 2 years, kaya mo nang mabawi yung iyong pinuhunan. Baka nga labis-labis pa. Pero, ang kaibahan lang nun, hindi natin masasabi na laging malakas yung ating negosyo. Kasi, syempre, kung ang negosyo mo is manukan, tapos hindi naman natin masasabi yung calamity. So, magkaroon ng calamity. So, yun po yung binabanggit ko dito na hindi natin masasabi. So, mas maganda, meron tayong isang stable na pwede nating pagkunan ng everyday natin, and at the same time, meron tayong negosyo na gusto natin. So, ano yung ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin, pwede kayong kumuha ng property. Kung masyadong mahal yung property na 1M, ganun. Medyo mahal nga kasi naman talaga, lalo na kapag sa Pag-ibig kayo kumuha, medyo mahal po siya. Pero, anuhan mo kasi doon is monthly kasi ang bayad. Pero kung meron kang cash, pwede ka naman bumili ng ng lupa. And then, yun yung patayuan mo ng property. Kagaya nung sinasabi ko sa inyo na napanood ko sa isang vlog. So, ang maganda doon, meron ka ng property. For example, i-sample natin si Mr. Cavite. So, sa Cavite kasi ito eh. So, for example, na kumikita siya ng 40,000 pesos sa isang buwan para doon sa renta ng bahay. And then, nasa probinsya siya. Doon siya nag-stay kunwari. Tapos, meron siyang babuyan. So, yung babuyan niya, matututukan niya. 'Di ba? Doon lang siya sa babuyan niya. At the same time, monthly, may papasok sa kanya. Doon sa pinaparentahan niya. Yun po yung kaibahan ng meron kang rental property. Meron talagang papasok sa'yo na pera, basta may naupa. Yun nga lang, syempre, kung hindi pa nyo bayad yung bahay bago kayo umuwi ng Pilipinas, magiging burden talaga yun sa inyo. Kaya, mas suggest ko na kung gusto nyo kumuha ng property, na kayo ay OFW ngayon, gusto nyo kumuha ng property, bago po kayo umuwi ng Pilipinas, sana mabayaran nyo yung property. Kasi, hindi siya magiging burden sa inyo. Kasi, once na nasa Pilipinas na po kayo, OFW kayo, nakakuha kayo ng bahay. Ngayon, meron pa kayong kulang or balance na 500,000 kunyari kay Pag-ibig. Ngayon, monthly kunyari ang iyong binabayaran doon is 7,000 pesos. So, monthly yun, no? Yung monthly na yun, sabihin natin na 15 or 20 years mo pa siya ganun ang babayaran. Ganun pa katagal. So, every month, kailangan mo talaga mag-produce ng 7,000 kasi hindi mo pa bayad yung property. Ano mangyayari kung hindi mo mabayaran? So, possible na mailit siya ni Pag-ibig kapag
hindi naglaps ka ng bayad in 3 months. So, yun po yung disadvantage nun. Pero kung bayad mo na kunwari si property, umuwi ka ng Pilipinas, as OFW ka, nabayaran mo si property bago ka umuwi, hindi mo siya pinagawa, nabayaran mo lang. Pag uwi mo, ginawa mong rental, 5,000, 6,000, or 7,000 ang monthly kasi halimbawa, family lang, isang buong bahay naman. So, ganun yung monthly niya na parenta mo. So, pinarentahan mo siya sa Pilipinas, uwi ka ng probinsya, gawin mo yung gusto mong gawin, kung ano yung business na gusto mong itayo. So, itry mo doon sa perang natitira sa'yo. And then, habang kumikita ka doon sa probinsya, kumikita din ng sarili niya yung paupahan mo sa, sa, halimbawa, sa Laguna or Cavite or kung saan ka man may paupahan. So, at least, kung yung iyong negosyo na nasa sa probinsya, something na hindi natin masabi, baka magkaroon ng aberya, malugi, konting lugi, kasi ngayong buwan, halimbawa, nalugi ngayong buwan, sa susunod na buwan, hindi naman. Ngayong buwan, wala kang pangkain. So, meron tutustos sa'yo na property talaga. So, yun lang yung masasabi ko, na maganda kapag meron kang rental property. Hindi ko sinasabi na hangarin nyo agad yung ROI. Maganda naman talaga na may ROI agad. Maganda po yun. Kasi wala namang negosyante na ayaw ng ROI, ng return of investment. Lahat po yan meron. Lahat yan gusto na may ROI agad. Bibilangin mo kung ilang taon ka magkakaroon ng ROI dito sa pinundar mo. Kung 5 years, iisipin mo napakatagal. Pero kung iisipin mo yung advantage ng pagkuha mo ng property ngayon versus sa magnenegosyo ka sa Pilipinas pag uwi mo. So, tingnan nyo na lang kung ano yung mga advantage niya. Pag-aralan nyo guys. Hindi ko naman sinasabi na tama ako or mali yung iba. Hindi ko sinasabing ganun kasi wala namang mali sa negosyo natin. Nagiging mali lang siya, syempre, kapag hindi natin siya na-execute ng tama, nalulugi tayo, nadadala tayo, doon lang po nagiging mali. Pero walang mali talaga sa negosyo. Yung iba, sinasabi nila na gusto nila ang gold compare sa property. So, hindi po ako nagre-react doon. Makikita nyo doon sa ko, puro puso lang. Bakit? Kasi wala naman talagang mali. Nakadepende yan kung ano yung nasa utak nyo, ano yung goal nyo, bakit ito yung ginawa nyo, bakit gold halimbawa yung inyong pinundar. For example, worth 500,000. Kasi may mga nakikita ko niya nagtatalo-talo sa comment section. So, gold daw kasi daw ang gold na dadala. At ang property daw, pwedeng magkaroon ng calamity. Mga ganun. Something ganyan. So, depende na lang yan sa inyong pangunawa. Ang akin lang is, as OFW, kung naiisip ko tong mga ganitong bagay, why not na ibahagi ko sa inyo. So, ito rin kasi yung hiling ko sa aking mga kapatid na sana kung ano yung naiisip ko, yung mindset na tumutubo sa akin, sana maisip din nila. Kasi, hindi naman tayo laging nasa ibang bansa. Bilang OFW, alam natin yung lahat. Uuwi-uwi tayo ng Pilipinas. Diba?